Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, The Best Ka Inday Sara. Sabi lang dito na paiimbestigahan natin. Para bang kinote nila si Jose Claire Castro tungkol sa problema sa basura. Papaimbestigahan natin yan dahil may nakitang buto ng durian sa mga basura. So, posible na galing pa sa Davao ang ilang basura sa Parañaque. So, ano ba naman ito? Sobra naman ito. So, to be fair, kay Auntie Claire, sinearch ko sa Google AI kung totoo ba na sinabi niya ito. At ang sagot, no, it is not true. Oh. So, wag naman natin masyadong kawawain si Auntie Claire dahil imposibleng sasabihin niya yan na basura sa Davao, buto ng durian, aabot pa sa Parañaque. Ano ba naman yan? At saka kung buto ng durian, pag itapon mo yan, lulubog na yan sa tubig. Hindi na yan lulutaw. Ang lumulutaw lang, yung mga magagaan, plastic, yung ano na. Kaya, ano ba naman to? Oh, sabi ng Google, no, it is not true. Jose Claire Castro never made this statement. The rumors stems from an online satirical comment and public political banter that is spread on social media following recent floods. The Sea of Trash. Following heavy habagat rains, a massive accumulation of garbage clogged at Redemptorist water channel near Baclaran Church in Parañaque. What Jose Claire Castro actually said during a press conference described the Sea of Trash as shocking. She strongly called out the public for careless garbage disposal and urged local barangay officials to use CCTV cameras to catch and penalize individuals. Where the Davao Durian claim came from. After mainstream media reported her comments, critics and internet trolls began mocking her statement online. Some users posted satirical claims, jokingly stating that Malacanang would blame the trash on Davao, which is famously known as the durian capital. So, wag naman natin masyadong sirain si Auntie Claire. Kawawa naman siya. Imposible naman na ang durian seeds manggaling pa. Sa Metro Manila may nabibili ring durian, di ba? Ang dami na kayang kumakain ng durian. Kaya, naging delicacy ka na yung durian. Kaya, yung kumain. Kung taga saan yan, itinapon sa basura. Yun. Napunta sa Parañaque. Posible na may durian. Kaya lang, never naman gagaling pa sa Davao. Anyway, speaking of basura, may nabasa akong post kanina. Ang galing ni BBM. Sabi niya, una, yung train dadaan sa ilalim sa lupa, yung subway ba, yun ang una niya. Pangalawa, ang rocket. Magpapalipad siya ng rocket sa kalangitan. Pangatlo, gagawin niyang kuryente ang basura. So, yung promise niya yan nung midterm election last year. Pag alis ko sa pwesto, tapos na ang subway, yung train na dadaan sa lupa. Ang katotohanan, wala. Beyond 2032 pa. Si BP Sara na ang presidente pag matapos yan. So, palpak siya dyan. Yung rocket na pinagmamalaki niya is hindi talaga rocket na darating sa space 100 kilometers above the earth. Dahil ang space, ang rocket na ipapalipad niya next year is only 5 kilometers above the ground, tapos bagsak agad. Kaya wala yan. Tapos magandang isipin, magandang idea yung waste to energy program. Kailan kakayanin ba natin? Palagay ko hindi. Kasi sa buong mundo, mangingilan-ilan pa lang ang mga countries na naging successful sa kanilang waste to energy program. Example, Sweden, Japan, China,
Singapore, I think Germany, and US. The other countries nagsisimula pa lang, but ang Pilipinas, sana nga darating ang panahon mangyari yan. But ito, panahon niya, parang ano rin yan, parang 20 pesos per kilo bigas lang yan. Parang, ayan, parang Subway. Parang yung kanyang legacy na pag alis ko sa pwesto, wala nang magugutom na Pilipino. Puros mga palabas lang sa bibig niya na ang sarap pakinggan, kailang malayo sa katotohanan. Parang ano lang din yan, yung pabahay program niya, 1 million houses per year, total of 6 million houses pag alis ko sa pwesto sa 2028. Ano ngayon? Naka 4 years na siya. Sa awa ng Diyos, 400,000 pa lang ang naipapatayo niya. Tapos, pati yung housing project na sinimulan ni BP Sara, nung mayor pa siya, inaangkin na rin niya. Kaya, pagpasensya na lang natin ang presidente kasi wala siyang mai-report na maganda, kaya ganyan na lang kung ano-anong balik tayo sa basura, nakakaya. Foreign media, British Broadcasting Corporation, Associated Press, AFP, yung Ahensya France Press, pinick up yung nakakayang pangyayari, yung Sea of Trust. Kinunan nyo ng video, picture, balita sa buong mundo. Yan na po. Kaya lalong mga tourist, lalong madi-discourage ang mga tourist na pupunta sa Pilipinas. Mga foreign investors lalong iiwas sa Pilipinas. Kaya ang ating ekonomiya bagsak na bagsak. Second quarter na economic growth natin is only 2.3%. Foreign direct investment bumaba ng 9.2%. Ano pa? Name it, dolyar to peso, nakaabot na ng pinakamataas 61.75. Pinakamataas. I don't know sa ngayon na. Kailang nasa 60 plus pa rin. Yan na po ang ating Pangulo. The best president we ever had. Nabudol po tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Og karon ako diri sa balay ni Kuya Roland Lundaan na taga Purok Tres, Barangay Tikalaan, Talakag, Bukidnon. So muni ang hitsura sa iyang balay. So diba nagyod huwag nang abusot pa ang yero. So kung maulan, tuluan na gyud kay sila. So muni ang pulihan nila. Ora ko tao. Dawatan dito sila alam na ipail. Hindo ada igli ko igagi. Kala ibkida. Super. Dai man kuya ha. Ambil na tumating ya. So karon human na gyud og atop si kuya sa iyang balay og pulis sa nangadaot na yung yero nga tuluan na. So dili na gyud tuluan si kuya kay nahuman og atop. Salamat kayo sa hinabang kay kung wala mo yung nagtabang di pagid ko katok. Oh, so pila na dayto ka tuig kuya? Kuan. Sugod pagbarayani Oh, siyam. so siyam na ka tuig. So bantog ra tuluan na. So karon kuya na pulihan naman gyud. So dako kayo pasalamat. Pasalamat nga nahihinabang ani abutikan sa inyo ha. So salamat kayo sa tanan. Kagino
Ato.